At ngayon tapos na ang paghihintay ng 1 month para sa fans ng Record of Ragnarok ay finally nagkaroon na ng spoiler for chapter 88. Always ko nire-remind pala sa inyo na magkaiba yung full chapter review natin at ang spoiler video. Bali ang video na ito hindi kumpleto yung details dahil galing lang ito sa mga leakers. Kaya at maghintay tayo for official release. So ano pang iniintay natin? Let's go! Sa pagbungad nga ng unang pahina for spoiler leaks ay meron tayong makikitang misteryosong karakter. Hindi nga natin tukoy kung isa ba itong gods or human, pero for my opinion nga ay may pagkasimilarities nga siya kay Gaia na isang primordial gods. From their posture at takip sa muka ay hindi talaga nagkakalayo. Dagdag mo pa yung sinabi ni Odin na magpapakonek dito ay yung want niyang pagbuhay sa mga primordial gods. Then sa next panel sa paglalaban ng 10th round between Okita Soji at Susanoo no Mikoto ay lilipat yung scene kung saan nagkatagpo ng landas si Buddha, Odin at Beelzebub. Kung inyo makikita nga ay nilabas ni Odin ng kanyang divine weapon. Then sila Beelzebub at Buddha ay nag-team up para pigilan si Odin sa kanyang pag-versert o pagwawala sa lugar ng Valhalla. Yung reason nga ng galit ni Odin mga senpai, kung maalala nga natin ay nagtanong si Buddha patungkol kung sino nga ba si Siegfried at ano yung connect nito sa Record of Ragnarok. Sa pag-uusap pa lang nila ni Buddha ay bigla na lang nagalit si Odin at nag-attempt na lang ng pag-atake. But thankfully ay sumulpot si Beelzebub para pigilan ng dalawa sa mainit na tensyon. Pero sa pagpunta nga ni Beelzebub ay nagkaroon rin siya ng malaking katanungan kay Odin kung bakit binabalak ni Odin buhayin yung mga primordial gods. At dito nga hindi makatanggi si Odin sa paratang ng dalawa. Kaya't ang ginawa niya ay hinamon ng dalawa sa paglalaban. Ito yung naging reason kung bakit nag-team up si Buddha at Beelzebub. Then sa next panel ng spoiler ay nagkaroon ng flashback kay Beelzebub about sa pagpunta niya sa Underworld. Bali nga dito habang nagsasaliksik nga sila ni Lilith about kay Satan ay meron nabasang libro si Beelzebub patungkol sa pagbuhay sa mga primordial gods. Ang pangalan nga ng libro na ito ay The Book of Garnal, kung saan ay nakapaloob dito kung ano yung proseso sa pagbuhay ng mga primordial gods. Hindi nga natin malaman kung bakit nasabi ito ni Beelzebub, bakit bigla na lang nag-come out sa kanyang isipan na binabalak talaga ito ni Odin na buhayin yung mga primordial gods dahil wala naman talaga siyang matibay na pruweba. Pero for my opinion nga ay baka nakita ni Beelzebub na si Odin na pumunta sa Underworld. Then ang pangalawa kong opinion ay ang nabasa ni Beelzebub na libro ay halos parehas lang ng proseso nangyayari sa Ragnarok, kung saan ay nasasaway yung mga tao at gods sa paglalaban at kung ating i-visualize na parang nagiging alay na yung mga nasasawi sa paglalaban. Take note, if you want to bring something powerful like deities or primordial gods, ay need magkaroon ng sacrifices na currently na nangyayari sa Record of Ragnarok. At yung magbibigay pa ng pruweba sa teoriko na ito, ang lugar na pinaglalabanan na tinatawag na Valhalla ay pagmamay-ari talaga ni Odin. At sinabi sa libro ng Norse Mythology book, ang lahat ng soul ng mga namayapa dito o yung nasawi sa paglalaban sa Valhalla ay napapasa kamay ni Odin yung authority. So it makes sense na what if na need pala ni Odin mapuno yung soul na kinakailangan niya para buhayin ang pinakamalakas na primordial gods. Don't worry, this is just my theory pero gagawa tayo ng separate video para dito. Then let's proceed sa spoiler. Kung inyo mapapansin nga mga kaibigan ay magkakasasana ng atake si Beelzebub sa lokasyon ni Odin. Nang bigla na lang sumulpot si Thor para pigilan si Beelzebub sa kanyang binabalak. Winiga pa nga ni Thor na kung hindi ba daw sila naiiya sa kanilang ginagawa. Sana nga daw ay bigyan naman ng respeto ng mga gods na ito yung nagaganap na kompetisyon. Dahil sa pag-aaway nga nila ay pwede magkagulo at mawala ng saysay yung ginawang sakripisyo ng mga mortal at gods na nasawi sa kompetisyon. Kaya't as soon as possible nga daw ay ipagpaliban muna nila ito at hintayin ang resulta muna ng paglalaban ng Ragnarok. Medyo naging kalmado nga ang tatlong gods dahil sa pagsulpot ni Thor. Then sa hindi inaasahan ay pumasok sa silid sila Kintuki at Adamas. Kung maalala nga natin ay nagkaroon ng misyon si Kintuki na mag-espiya about kay Siegfried. Kaya kung inyo mapapansin, bago pumasok si Kintuki sa silid ay nanglilisik na yung kanyang mga mata kay Odin. So possible na alam niya na yung buong katotohanan about kay Siegfried. Then ano yung reason ni Odin sa pagkulong dito? Napaka-interesting nga nito dahil possible na makita natin maglaban sa Ragnarok ay sa pagitan ni Kintuki at Odin. Naging malaking tulong rin ang biglang pagsulbot ni Adamas sa silid dahil nagawa niyang lalong pakalamahin si Beelzebub. Dahil sa kabilang banda naman ay biglang binatukan ni Buddha si Beelzebub sa ulo na ikinagulat ni Adamas dahil nga ito sa padalos-dalos na desisyon ng Lord of Lies na nagkas agad ng powerful attack. Kung hindi nga dumating si Thor ay possible na magkagulo ang buong Valhalla. Winika nga ni Buddha na meron pa rin siyang namumuot na galit sa ginawang pag-experiment ni Beelzebub sa kanyang kaibigan na si Shiro Fuku. Then kung inyo mapapansin nga sa spoiler panel
ay hindi naglaho yung handling brief ni Zero Fuku na binigay ni Zero Fuku kay Buddha. Ito nga yung Great Nirvana Sword na nagawang ma-one-shot lang si Hajun sa isang slice attack. Akala nga natin nakasabay ni Zero Fuku na naglaho ang Great Nirvana. Pero sa panel nga na ito ay pinakita muli. Kaya masasabi nating sobrang OP pa rin talaga ni Buddha till now. Nung marinig ni Beelzebub yung sinabi ni Buddha na may galit pa rin ito sa kanya, ay bigla siyang tumalikod at iniyayahan si Buddha na pumunta sa kanyang lugar para tapusin siya. Natawa na lang nga si Kintuki sa pinagsasabi ng dalawa. Bigla rin namang tumawa si Oden at doon naputol yung spoiler panel. At magpuproceed naman tayo sa nagaganap na kompetisyon. Sinabi ka ni Anovis na naamoy niya ang pagkatalo ni Ukita Soji sa round na ito. Then si Musashi naman ay nare-recognize yung stance na ginagawa ni Susano na tinatawag na Yagyo Shinkagi Ryu. Kahit nga sa sobrang bilis ni Susano, sa bawat attack niya ay parang kaluluwa lang si Ukita Soji na animoy hindi natatamaan sa bawat atake. Dahil nga ito sa kanyang 3 times na pagtibok ng puso at timbang ng kanyang katawan. Kaya't mas nasosurpas ni Ukita Soji ang kanyang limitation. Kaya time to time habang nakaka-receive siya ng atake ay lalo siyang bumibilis. Dahil sa extreme excitement na kanyang nararamdaman. Then sa kabilang banda naman ng arena ay makikita natin ang isang misteryosong karakter na nanonood sa paglalaban. Sinabi nga nito kung bakit nga daw hindi siya napili bilang representative ng mga mortal. Bali nagkaroon nga siya ng pagkakainggit sa mga fighter at ito pala ay si Jikita Toshizo, ang vice commander ng Seisegumi. Bali siya ang pumapangalawa kay Kondo Isami at doon magwawakas ang spoiler video natin. Kaya stay tuned lang sa full chapter review natin. Maraming salamat.